So dumating na in order natin online. Heavy duty plastic na car rampa. Medyo mataas to. Siguro mga ano to, 4 to 6 inches yung taas. Dito natin testing sa Adventure. Kasi ang rating daw nito 2 or 3 tons. Ganyan yung tsura niya, nabuksan ko na. Pero to pag nakaship, kinuha ko yung nakabag lang. Kasi kung karton pa, mas dagdag gastos. Diba? Kaya yan na lang. Problema ko dito sa lowered sa hatch. Parang di obra to. Masyadong mataas. Sabi nakasako lang. Sabi naman to. Yeah. Pinawisan ako dun Sabi mo natin ba may iwa tayo. Ay, may kulang. Ito. Dapat yung may ganito Saan napunta? Wala. Ulat siya. May kulang Para sa ano kasi ito Para hindi dumulas. Yan Parang may rubber yan sa ilalim. Ang kapal nito para mga 2 or 3 mm lang. Sana man lang ginawang 5 Maganda kung 10. Subukan natin dito yan. Salpak natin. Ito. Yan. Tapos isa sa kabila. Bigat din ito. Flat naman yung surface. Hindi ko alam kung kakayanin niya to. I-adjust ko lang Wala kasi tayong taga-video So atras natin yan. Sakto na ba? Cut yan. Kinaya. Yung rating kasi nito dun sa naka-ads 2 hanggang 3 tons daw. Itong Mitsubishi Adventure 1.4. Kaya syempre, pero pag gagawa kayo dyan, dapat may jack stand. Maglagay kayo ng support. Mahirap na kung ito lang pagkakatiwalaan nyo. Kung hindi nag-crack, na-expect ko may maririnig akong crack, wala. Grabe, China number 1 talaga. Hindi pa nga masyadong flat yun. Medyo nakaangat din. Pero kinaya niya. Ang problema lang sa harap, siguro yung sa hatch tsaka yung sa Brio, baka sumaya doon. Well, mostly sa likod naman gagamitin ko, or sa hatch pwede ko tanggalin yung bumper. Sa Brio ang problema. Siguro, pwede tayong gumawa ng extension dito para hindi ko natatanggalin yung bumper. Grabe, ningal ako. Tama, medyo nakaangat, diba? Hindi pa nga pantay yung surface doon, pero gumana siya. So, baba naman. Paano mabababa ito? Di ba mahirap? Di ba angat to? Dito natin video. Yan, para kita nyo lahat. Para baba natin sakyan.
cambio yan. Okay naman, yung pakiramdam ko, yung binababa, tinataas ko siya, hindi parang nakakatakot. Siguro dahil likod, no? Yung harap, tsaka ako nasusubukan yun sa Brio, tsaka sa Hatch. So, ang bahala ko, kaya ako binili to. Gagawa kami ng metal version nito. Papafabricate kami din. Check natin kung magkano mabebenta. Parang mga nasa 3,000 to 6,000 yung ganda sa Facebook. Meron mura, masyadong mura, pero parang nakakatakot bumili ron. Parang mga scam kasi daming hinihingi, kailangan ganito, ganyan. Ito, medyo, ito yung pinakamura, parang nasa, wala, 3K yata itong ganito. Diba? Walang brand. Ano, hiwa-hiwa pa siya. Mukha namang wala nag-crack. Tapos kanina nabagsak to, nakamotor ako. Wala namang crack. Kahit wala yung rubber, gumana. Walang brand, wala nakalagay. Check nyo sa Facebook, meron to Costco, napakamahal. Meron din yung Big R, Big Red. Mahal din, nasa 6K. Ito ata yung tumama, yung nabagsak ko kanina. Biglang nalaglag, naputol yung tape eh. Pero solid to. Sarap magtrabaho sa ilalim niya. So lagyan mo lang jack stand para mabilis. So ayan na muna. Kailangan pa bang sukatin to? Hindi na. Pwede rin. Add natin ibang technical info. Ganong kataas to, ganong kalapad. Tama. So sukatin na rin natin yung dimensions niya. Haba. Dito na ako sa bahay. Wala na ako kalagyan. 34. Tapos yung lapad 12 lang, 12 inches lang. Tapos yung taas, ang kataas to 6.5, 6.5 lang. Tapos yung kapal, tingnan natin yung kapal dito. Yan, 0. So dito 4.6 dito sa taas. Ayun na sa gilid. 3.8, 4.6 tsaka 3.8 or 4.0 yan pala, 4.0. Pwede na rin, pero mas magandang ginawa itong 5 or 10 mm.